Kumusta mga kamisteryo? Ako si Brian at ngayon, samahan niyo ako sa pagtalakay sa isang mga pinakanakatakot, hindi malutas-lutas na kaso sa kasaysayan ng Germany, ang Hinterkaifeck Murders. Isang tahimik na sakahan, 6 na biktima at ang misteryo nagdulot ng kilabot sa buong mundo. Maghanda na sa kwento ng kadiliman at mga tanong na hindi nasagot-sagot. Noong gabi ng March 31, 1922, sa isang liblib na sakahan na tinatawag na Hinterkaifeck malapit sa maliit na bayan ng Grobern sa Germany, may nangyaring hindi inaasahan. Ang 6 na miyembro ng pamilyang Gruber kasamang kanilang bagong katulong ay natagpuang patay. Panatay sila ng brutal gamit ang kaisang matok o pickaxe na karaniwang ginagamit sa pagsasaka. Pero hindi ito ordinaryong pagpatay. Ang mga detalye sa likod ng krimen ay sadyang nakakagimbal. Ang unang biktima, si Andreas Gruber, ang ama ng pamilya kasamang kanyang asawang si Casillia, kanilang anak na si Victoria at ang 2 pang batang si Casillia Jr. at Joseph, pati ang bagong katulong na si Maria Baumgartner. Nakakarating lamang sa sakahan nung araw na iyon ay hindi nakaligtas. Ang isa sa makakaibang bahagi ng kasong ito ay kung paano nangyari ang mga pagpatay. Batay sa investigasyon, tila isa-isa silang tinawag mula sa bahay patungo sa kamalig kung saan sila pinaslang. Para may koneksyon sa pamilyang pumatay o maaaring kilala nila ito dahil walang senyales ang pilit ng pagpasok sa bahay. Ngunit ang mas nakakapagtaka, matapos ang mga pagpatay, ninatili sa sakahan sa larin sa loob ng ilang araw. Kumain, nagpakain ng mga hayop at tila para nagpatuloy na normal na buhay. Sa kabila ng walang sawang paghanap ng mga pulis, hindi pa rin natutukoy kung sino ang responsable. Maraming haka-haka, kabilang ilang nakakatakot na teorya. Isa na rito ay si Lawrence Lichtenbauer, isang kapitbahay at dating manliligaw ni Victoria. Isa siyang pangunahing suspect, ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi siya tuluyan na paratangan. Pero hindi lang yan ang mga kakaibang bagay sa kaso. Isang linggo bago ang mga pagpatay, si Andreas Gruber, ang padre de pamilya, ay nakita ng mga kakaibang bakas ng paa sa niebe na papasok sa kanilang bahay, pero wala namang bakas palabas. Bukod pa rito, may mga narinig silang mga kakaibang tunog sa kisame at namawala ang kanilang mga susi, pero binaliwala lang nila ito. Isa pang kakatuwang bagay ay noong araw na tagpuan ng mga katawan, nakita ng mga tao na tila may usok na lumalabas mula sa chimenea ng sakahan. Nangahulugang posibleng natili ang salarin sa loob ng ilang araw matapos ang krimen. Ngunit kahit gaano karaming pagkasikap ang ginawa ng mga otoridad, ang mga ebidensya ay tila wala sa ayos at maraming teorya ang hindi maipaliwanag. Walang malinaw na motibo, walang malawakang pagnanakaw, walang mga kaaway na kilala ng pamilya. Rin at ang kaso ng Hinterkaifeck Murders ay nanatiling sa nakakagimbal na misteryo hanggang ngayon. Sa kabila ng mga taon ng pagsisiyasat, ang kaso ay naging malamig na at ang mga sagot ay tila nalunod sa dilim ng panahon. Hanggang sa kasalukuyan, naging inspirasyon pa rin ng kasong ito ng mga iba't ibang teorya at mga kwento ng kababalaghan. Mga kamisteryo, anong sa tingin niyo? Ang pumatay kaya sa kanila ay isang taong malapit sa pamilya o isang estranghero na tagpuan lang ang sakahan? Gusto naming marinig ang inyong mga teorya. Huwag kalimutan mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa higit pang mga kwento ng misteryo. Hanggang sa susunod natin pagkikita, manatiling mapanuri at laging mag-ingat. Paalam.